Ang iba sa atin kapag stress na sa buhay o kaya ay gusto lamang na mag-relax ay nagpupunta sa ibang lugar. Tunay na nakawawala naman kasi ng pagod kapag nasa isang tahimik at magandang lugar ka. Lalo na kung kasama mo ang mga kaibigan, pamilya o ang taong espesyal sa iyong puso. Pero meron nga kayang lugar na kahit na anong ganda ay may itinatago pa rin na panganib. Lugar na kung saan ay inaakala mong makapag-re-relax ka. Ngunit takot ang sayo ay idinulot. Dear Papa Dudut, hello po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Ang aking ikakwento pala ay nangyari this year, kaya fresh na fresh pa ito, Papa Dudut. Kagaya ng ibang nagpapadala ng letter sa inyo ay itatago ko po ang aking pangalan. Ang gagamitin kong name ay Shine. 27 years old na ako at nagwo-work bilang isang virtual assistant. Freelancer ako, Papa Dudut. Meron akong boyfriend na itatago na lang natin sa name na Henry. Last year lang kami naging ni Henry. Bago ko makilala si Henry ay masasabi ko na ako ang klase ng babae na walang kahilig-hilig na lumabas o gumala. Mas gusto ko na palagi akong nasa loob ng bahay. Kaya nga pinili ko ang trabaho na virtual assistant kasi nakakapagtrabaho ako kahit nasa bahay lamang ako. Pabor talaga sa akin ang work kong ito, Papa Dudut. Dahil sa pagiging homebody ko ay pangalawa pa lamang si Henry sa naging boyfriend ko. Yung una ay nung 21 years old pa lamang ako na nagtagal lamang ng 2 years. Nag-break din kami at pinagpalit niya ako sa ibang babae. Siguro ay na-bored siya sa akin kasi madalas niya akong ayain noon na kumain sa labas. O kaya ay mag-beach pero palagi akong tumatanggi. Mas gusto ko pa na magluto kami sa bahay namin o sa bahay nila. After ng first boyfriend ko ay nawala na ako ng interes na pumasok sa isang relationship. Ibinuhos na lang ang oras ko sa trabaho at mga kaibigan kong naiinis sa akin kasi minsan lang ako sumama sa kanila and of course sa aking family. Nang mapansin ng family and friends ko na sobrang tagal ko ng single ay medyo nabahala na sila. Gusto pa nga nila ay sila na ang maghahanap ng lalaki para jowain ako. Ayoko naman ng ganoon kaya sabi ko ay ako na ang bahala. Ayoko kasi ng reto-reto. Ano pa nga ba ang kinakapitan ng mga kagaya ko na sa bahay lamang para magkajowa? Siyempre dating apps. Nag-download ako ng isang kilalang dating app at doon ko na nakilala si Henry. Sa chat pa lamang ay bet ko na si Henry, Papa Dudut. Niligawan na niya ako kahit na hindi pa kami nagkikita. Gusto ko na rin noon si Henry pero nag-alinlangan akong sagutin siya. Kasi nakikita ko sa social media niya na mahilig siyang mag-travel at ang dami niyang travel pictures. Merong solo siya at meron din nakasama ang mga friends niya. Pero mas nanaig ang pagkagusto ko kay Henry kaya sinagot ko siya, Papa Dudut. Sabi ko ay ako na lamang ang mag-a-adjust. After a month na naging kami ay nagkita kami. Kahit ang gusto ko sana ay magpunta siya sa bahay ay hindi ko muna ipinilit. Nahihiya pa raw kasi siyang imit ang family ko. Kumain lang kami sa labas at nanood ng sine tapos ay umuwi na rin. Ilang beses akong inaya ni Henry na sumama sa kanila. Na magdagat at umakyat sa bundok pero palagi akong tumatanggi sa kanya. In-explain ko sa kanya na hindi ako mahilig mag-travel o gumala at nagpapasalamat ako na hindi siya kagaya ng ex ko. Si Henry kasi ay naiintindihan niya ang aming pagkakaiba. Pero syempre bilang girlfriend niya ay gusto ko rin siyang pagbigyan kapag nag-aya siya. Kaya nag-promise ako sa kanya na sa birthday niya kapag inaya niya ako kahit saan ay sasama ako. Ang yabang ko pang sinabi na kahit sa ibang bansa pa ay sasama ako sa kanya. Dumating na nga ang birth month ni Henry ngayong taon. Para maging ready ako sa gagawin niya sa birthday niya ay nagtanong na ako sa kanya 2 weeks before ang mismong birthday niya. Babe, ano palang plano mo sa birthday mo? Tanong ko kay Henry. Mabutit na itanong mo, babe.
Sasabihin ko na sana sa'yo. Uuwi kasi yung girlfriend ng best friend ko na si James. Galing pa yung sa Canada. Merong farm sa province yung girlfriend ni James, kaya inaya niya ako na mag-camping sa farm ng girlfriend niya sa birthday ko. Sagot pa ni Henry. May makakasama pala tayo sa birthday mo? Tanong ko. Yes, matagal na rin kaming hindi nakikita ni James eh. Chance na rin yon para makapag-bonding kami, ang sabi pa ni Henry. Gusto ko sanang sabihin kay Henry na hindi na lamang ako sasama. Pero naalala ko yung sinabi ko sa kanya. Na kahit saan siya magpunta sa birthday niya ay sasama ako. Baka isipin niya na wala akong isang salita saka palagi ko siyang tinatanggihan tapos ay parang ang pangit. Na pati sa mismong birthday niya ay hindi ko siya mapagbigyan. Sa kaunang birthday yun ni Henry na magjowa kami kaya dapat lang na magkasama kami, Papa Dudut. Kahit na hindi ako komportable na may iba kaming makakasama tapos ay hindi ko pa kilala ng personal, ay sinabi ko kay Henry na sasama ako. Ayon kay Henry, malawak ang farm ng girlfriend ni James na ang pangalan ay Ivy. Meron din daw part na parang gubat na may waterfalls pa. Pwede rin daw kaming mag-fishing sa palaisdaan na naroon. 2 gabi raw kami roon para mas masaya at mas sulit ang biyahe. Sasakay pa kasi kami ng airplane para lamang makapunta sa province na yon, Papa Dudut. Na-excite ako sa mga activities na pwede namin gawin sa farm. Parang lahat ng yon ay first time kong ma-experience. Tapos ang maganda pa ay kasama ko si Henry na mararanasan ang lahat ng yon. Naisip ko rin na baka yun na ang time para lumabas na ako sa aking shell o comfort zone. Dapat siguro ay ma-explore ko na ang mga bagay na dati iniiwasan ko o kagaya ng pagta-travel. Siyempre hindi naman palaging dapat si Henry ang mag-a-adjust. Dapat ay mag-adjust din ako minsan kapag gusto ni Henry na mag-travel kami together. Give and take lang kumbaga. Ang sabi sa akin ni Henry, wala nang problema sa tent at iba pang gamit sa pagka-camping. Yung mga personal na gamit ko na lamang daw ang bibilhin ko kung gusto ko. Nagpasama ako sa isa kong kaibigan na babae sa mall para bumili ng mga pang-outfit ko sa camping. Bumili din ako ng toiletries para ready ako just in case na walang ganon. Kinakabahan talaga ako sa camping na yon, Cherry. Alam mo naman na hindi ako sanay sa mga ganong ganap, hindi ba? Sabi ko sa aking kaibigan after naming bumili sa mall. Dapat masanay ka na. Kasi sabi mo nga mahilig mag-travel si Henry. Saka for sure, ma-appreciate ni Henry ang gagawin mong pagsama sa kanya sa camping. Baka nga iyain ka niya ng kasal dun eh. Kinikilig na wika pa ni Cherry. Baliw ka, kasal ka agad. Wala pa nga kaming 1 year ni Henry. Saka hindi naman ako nagmamadali, wika ko. Wala naman yun sa tagal kung aayain ka ng kasal ng isang lalaki, no? Kapag na-feel nila na ikaw na, kahit kahapon lang naging kayo ay aayain ka na niya ng kasal. Turan pa ni Cherry. Sinabi ko kay Cherry ang lugar na pupuntahan namin at ang sabi niya sa akin ay meron siyang narinig na kwento na marami raw aswang sa lugar na yon. Kaya mag-iingat daw ako. Kahit paano ay naniniwala ako sa aswang, Papa Dudut, pero yung sinabi ni Cherry na maraming aswang sa lugar na pupuntahan namin ay hindi ako naniwala. Nag-google kasi ako about sa lugar na yon at nakita ko kung gaano kaganda. Talagang na-amaze ako at naisip ko na pwede kaming bumalik doon ni Henry after ng camping date namin para mas ma-explore pa namin yung lugar. 3 days before ang punta namin sa province ni Ivy ay pinaghanda na ako ni Henry. Natuwa siya sa akin kasi kilala niya ako na hindi mahilig sa travel pero sumama pa rin ako sa kanya. Sinabi ko na birthday naman niya yon at yon ang pa-birthday ko sa kanya. Inamin ko rin kay Henry na susubukan ko nang sumama sa kanya kapag nag-aya siya na pumunta kami sa kung saang lugar. Total ay online ang work ko. Basta may internet connection ay makakapagtrabaho pa rin ako kahit saan pa kami magpunta. Medyo kinakabahan ako nang dumating na ang araw ng pag-alis namin, Papa Dudut. Second time ko pa lamang na makakasakay noon sa airplane. Pero naging okay naman ang biyahe. After ng eroplano ay nag-travel naman kami by land. May sumundo sa amin na isang white van at iyon na ang naghatid sa amin sa bahay
ni na Ivy. Sa bahay pa lamang na malaki at moderno ay masasabi ko kaagad na super yaman ni Ivy, Papa Dudut. Naging mainit ang pag-welcome ni Ivy at ng family niya sa amin ni Henry, kaya naging magaan ang loob ko sa kanila at nawalang hiya ko kahit papaano. Nandun na rin ang best friend ni Henry na si James na first time ko rin na-meet. Nag-lunch muna kami kasama ang parents ni Ivy. Pinag-usapan na namin ang mga gagawin namin. Bukas ng umaga pa pala kami pupunta doon sa farm. Taniman pala yun ng mangga at iba't ibang uri ng mga gulay. Gaya ng sinabi sa akin ni Henry ay 2 nights kami doon. Tapos kapag may kailangan kami ay pwede kaming tumawag sa mga kasambahay niya. At dadalhan na lang doon para sa amin, Papa Dudut. After ng lunch ay nagkwentuhan kami ni Ivy. Nalaman ko na mas matanda ako sa kanya ng 2 taon. 2 years na sila ni James. Kung saan na napunta ang aming kwentuhan, Papa Dudut. Feeling nga namin ay matagal na kaming magkakilala kasi naging close kaagad kami. Ang akala ko pa nga noong una ay may intimidate ako kay Ivy pero hindi pala. Mabait siya na medyo kikay. Tapos galing siya sa ibang bansa ay Tagalog pa rin ang ginagamit niya sa pagsasalita. Sabi pa nga niya nasa Pilipinas siya kaya dapat ay magtagalog siya. Saka na lang daw siya mag-i-English kapag nakabalik na siya ng Canada. Gusto ko sanang itanong kay Ivy yung sinabi sa akin ni Cherry tungkol sa lugar nila. Itatanong ko sana kung marami ba talagang aswang doon pero naisip ko na baka ma-offend si Ivy sa tanong ko na yon. Kaya kinimkim ko na lamang ang tanong ko, Papa Dudut. Pagsapit ng gabi ay pinagamit sa amin ang isang guest room na nasa ibaba. Habang nakahiga na kami ni Henry sa kama ay sa kanya ko na lamang tinanong. Yung tanong na dapat ay kay Cherry ko itatanong. Babe, may nakapagsabi kasi sa akin na marami daw aswang sa lugar na ito. Anong masasabi mo doon? Tanong ko kay Henry. Natawa muna si Henry bago sumagot. Aswang? Totoo ba yun? Sa movies lang naman sila nag-i-exist. Ginawa lang ang mga kwentong ganyan para gawing panakot sa mga bata. Tugon pa ni Henry. Ako medyo naniniwala sa aswang. May kwento sa akin si mama na nakakita siya ng manananggal sa province nila. O wag mong sabihin na nagsisinungaling si mama ha. Isusumbong kita sa kanya. Pabiro kong pananakot sa boyfriend ko. Marami talagang ganyang kwento kapag nasa probinsya. Pero basta ako, hindi naniniwala sa aswang, ang sabi pa ni Henry. Wish ko lang ay makakita ka para maniwala ka, biro ko. Nang inaantok na kami ni Henry ay natulog na kaming dalawa. Kailangan din kasi namin ng mahaba-habang pahinga dahil nakakapagod din yung pagbiyahe namin papunta doon tapos next day ay babiyahe na naman papunta sa farm ni na Ivy. Naging maayos naman ang pagtulog namin ni Henry sa bahay ni na Ivy, Papa Dudut. Kaya nang magising kami kinabukasan ay masigla kami at excited sa gagawin naming pagka-camping. Nagtulong-tulong kaming 4 na maisakay sa pickup truck na pagmamay-ari ng father ni Ivy ang lahat ng dadalhin namin para sa camping. Pagkatapos ng breakfast ay nag-ready na kaagad kami, Papa Dudut. Dahil sa marunong din na mag-drive si James ay siya nang nagpresentang mag-drive papunta sa farm. Palis na kami nang humabol ang isang matandang babae na kasambahay ni na Ivy. May binigay ito kay Ivy na isang malaki na bote na may laman na parang langis na may nakababad na ugat. Sa pagkakaintindi ko sa pag-uusap nila ay sinabi ng kasambahay kay Ivy na dapat ay dalhin ito ang bote para proteksyon namin. Maya-maya ay bumiyahe na kaming 4. Gumamit na lamang si James ng isang app na nagtuturo ng direksyon papunta sa isang lugar para hindi kami maligaw. Kahit kasi si Ivy ay hindi natanda kung saan ba ang daan papunta sa kanilang farm. Habang nagbibiyahe kami ay hindi ko napigilan na itanong kay Ivy kung ano yung bote na ibinigay sa kanya ng kasambahay nila. Sabi sa akin ni ate pangontra raw sa aswang. Sabi pa nga niya magbaon tayo ng maraming salt. Takot daw sa ganun ang aswang. Sagot ni Ivy, Papa Dudut. So may aswang sa lugar ninyo? Medyo natatakot kong tanong. Umalis ako sa place na ito noong 18 years old ako at sa loob ng 18 years ay wala naman akong nakita na aswang.
Nakakarinig lamang ako ng stories pero hindi ako mismong nakakakita at nakaka-experience. Sagot pa ni Ivy. Siniguro sa amin ni Ivy na wala kaming dapat na ikatakot. Wala raw aswang sa farm nila at safe daw kami doon. Meron silang mga trabahador na may kubo sa farm at doon nakastay ang ilan sa mga ito. Tinanggap lang daw ni Ivy yung bote dahil baka magtampo yung kasambahay nila. Para makasiguro pa kami na kahit si Ivy ay hindi natatakot sa aswang. Dahil para sa kanya ay hindi yung totoo ay itinapon niya sa daan ang boteng ibinigay sa kanya. Hindi daw namin yun kailangan kasi walang aswang sa lugar nila. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng panghihinayang sa ginawang pagtapon ni Ivy sa bote, Papa Dudut. Naisip ko kasi na what if totoong may aswang tapos ay inatake kami. Paano kung totoong pang-protect nga laban sa aswang yung bote? E di wala kaming naging panlaban. Yun naman ang nasa utak ko lamang ng time na yon. Nung una ay maayos pa ang kalsada na aming dinadaanan hanggang sa unti-unting naging bako-bako at tuluyan ng naging lupa ang dinadaanan namin, Papa Dudut. Narinig ko na sinabi ni Ivy na malapit na kami. After an hour ay nakarating naman kami sa napakalawak na farm ni na Ivy. Ang daming puno ng mga mangga at mga gulay. Sobra akong na-amaze sa aking nakita kaya kinuhanan ko yon ng video. Dumiretso kami sa isang kubo sa farm at doon ay sumalubong sa amin ang isang masarap na lunch. Nagpaluto pala si Ivy sa trabahador nila kasi kahit may dala kaming mga pagkain ay alam niya na gutom na kaming lahat. Kakain pa raw ng maraming oras kapag nagluto kami. Dahil sa mainit pa nang dumating kami sa farm ay sa kubo muna kami nagstay. Sa sobrang busog ko ay nakatulog ako sa kubo. Saka ang presko rin kasi doon kahit natirik ang sikat ng araw. Malamig ang simoy ng hangin. Talagang probinsya feels, Papa Dudut. 4 o'clock ng hapon ay ginising na ako ni Henry at nahiya ako kasi gising silang lahat tapos ako lang pala ang nakatulog. Pupunta na raw kasi kami doon sa spot kung saan kami magtatayo ng tent. Hindi na kasi mainit kaya tamang-tama yon para magtayo ng tent. Sumakay ulit kami sa pickup truck. Nagpunta kami sa isang lugar sa farm na ayon kay Ivy ay dulo na. Mas marami ang puno doon. Hindi na lamang mangga, kaya mas malilim sa parting yon. May natatanaw akong parang gubat na malapit. Ang sabi ni Ivy nasa gubat na yon ang waterfalls. Hindi raw yun ganong kalaki kagaya ng mga sikat na talon pero malinis daw ang tubig noon at malamig pa. Man-made waterfalls yon ayon pa kay Ivy. 2 malaking tent ang sinet up namin, may table at mga upuan sa labas at lutuan. May dala rin kaming malaking ice box na puno ng yelo at mga beers at soft drinks. After namin mag-set up ay inaya kami ni Ivy sa sinasabi niyang waterfalls para makita namin yon. Pinagsuot na rin niya kami ng pang-swimming at baka raw kapag nakita namin yung waterfalls ay maengganyo kaming lumangoy. Totoo naman ang sinasabi ni Ivy, Papa Dudut. Maganda talaga yung talon kaya hindi namin mapigilan ang mag-swimming. Inabot din kami ng halos 1 oras sa may talon. Kung hindi pa namin napansin na dumidilim na ay hindi na kami aalis at babalik sa aming tent. Nagluto na rin kami ng dinner namin. May baon kaming rechargeable light kaya maliwanag pa rin sa aming kinakaroonan. Pagkatapos ng dinner ay gumawa na sina Henry at James ng bonfire. Nagkasundo kami na mag-beer habang nakaikot sa bonfire. Ininit ni Henry ang baon naming sisig para meron kaming pulutan. Ang naging topic namin ay tungkol sa life at kung paano namin nakilala ang isa't isa. Hanggang sa napunta na sa usapang aswang. Ako ang nag-open noon at nasabi ko na kay Ivy na may nagsabi sa akin na marami raw aswang sa lugar nila. Dahil sa naalala ko na sinabi ni Ivy na may narinig itong kwento tungkol sa aswang sa lugar nila, ay pinakwento namin sa kanya yung naaalala niya. Isa raw sa natatandaan na kwento ni Ivy ay yung kwento ng isang dalaga na nagsimbang gabi. Malayo ang simbahan sa bahay ng babae at kailangan pa nitong tumawid ng palayan bago ito makarating sa kalsada kung saan ito naghihintay ng masasakyan na tricycle. Dahil sa gusto palagi ng dalaga na makakaupo ito sa loob ng simbahan,
ay inaagahan nito ang pagpunta ng simbahan. Nagsisimula ang simbang gabi kina Ivy ng alas 4 ng madaling araw. Kaya ang dalaga ay gumigising ng alas 2 ng madaling araw at umaalis ng bahay bago mag alas 3. Habang naglalakad daw sa gitna ng palayan ng dalaga ay bigla itong nakarinig ng huni ng ibon. Malakas. Nang tumingararaw ang babae ay doon ito nakitang isang manananggal na nagpapaikot-ikot ng lipad sa itaas nito. Sa takot ng dalaga ay hindi na ito tumuloy sa simbahan at nagtatakbo na lamang ito pabalik ng bahay. Pero hindi ako sure kung totoo yung nangyari ha. Nung elementary kasi ako ay palagi kong naririnig ang kwentong yon. Ang sabi ni Ivy pagkatapos niyang magkwento. Talagang marami pa ring bagay ang hindi ma-explain sa mundong ito no? Isa na yung mga aswang na yan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mapatunayan kung totoo ba talaga sila. Pero wala namang masama sa maniwala para makapag-ingat din tayo. Turan pa ni James. Nang makadalawang bote na ako ng beer ay nagpaalam na ako sa kanila na matutulog na. Mahina kasi ako mag-inom at nahilo na kaagad ako sa 2 bote pa lamang papadudot. Pumasok na ako sa tent namin ni Henry at hinayaan ko silang 3 na magkwentuhan sa may labas. Kahit walang electric fan sa tent ay malamig pa rin kaya mabilis akong nakatulog. Hindi ko na rin alam kung anong oras pumasok si Henry sa tent. Nalimpungatan kasi ako na nasa tabi ko na siya at tulog na. Sobrang tahimik ng paligid papadudot at feeling ko ay nasa gitna kami noon ng kawalan. Ang naririnig ko lang ay mga kuliglig at hindi ko maintindihan kung bakit ang alinsangan ng pakiramdam ko samantalang bago ako matulog ay ang lamig. Yung feeling na parang kailangan kong maligo para mawala ang init na nararamdaman ko. Ang ginawa ko ay binuksan ko yung pasukan ng tent para makapasok ang malamig na hangin mula sa may labas. Pagbaba ko ng zipper ay may narinig akong malakas na huni ng isang ibon na hindi ko maintindihan kung anong klaseng ibon nga ba yon papadudot. Base sa huni na narinig ko ay masasabi ko na mula yon sa isang malaking ibon na nakadapo sa isang puno na ilang metro ang layo sa kinakaroonan ng aming tent. Nakabuka ang mga pakpak niya na para bang ipinapakita niya na malaki ang kanyang mga pakpak. Nagulat ako nang bigla siyang lumipad at nakita ko kung paano yumuko ang ilang puno na nasa paligid sa lakas ng hangin na nilikha ng pagpagaspas ng pakpak ng ibon na yon. Humuni pa siya ng malakas at lumipad na siya papalayo. Habang tinitignan ko yung ibon ay unti-unti ko na-realize na hindi sa isang ibon ang hugis ng pakpak nito. Pati ang katawan ay hindi ko rin masabing sa isang ibon papadudot. Doon na pumasok sa isipan ko na baka aswang ang nakita ko ng gabing yon. Natatakot akong sinarado ulit ang tent at ginising ko si Henry. "Bakit? Madaling araw pa lang ha. Bakit mo ko ginigising ka agad?" Inaantok pa na tanong ni Henry. "Babe, may aswang sa labas. May manananggal ako nakita doon sa puno tapos lumipad palayo. Umalis na tayo dito babe. Baka bumalik siya." Pabulong kong sabi sa boyfriend ko. Nanginginig ang katawan ko sa sobrang takot at kahit na hindi ako sure kung aswang ba talaga ang nakita ko ay nakakatakot pa rin makakita ng ganon kalaking ibon tapos ay kakaiba pa ang huni. Lumabas si Henry, pipigilan ko sana siya dahil natatakot ako na baka nasa labas pa rin yung nakita ko pero mabilis siyang nakalabas. Sumilip ako at nakatayo si Henry habang palingalinga sa paligid. "Wala naman ako nakikitang aswang ah," ang sabi pa ni Henry. "Pumasok ka na rito, baka bumalik siya," pabulong kong sabi. Dahil sa walang nakita si Henry ay bumalik na siya sa loob ng tent. Iginit niya na hindi totoo ang aswang. Baka raw malaking ibon lang talaga ang nakita ko kagaya ng agila. Kahit na anong pilit ko sa kanya na aswang talaga ang nakita ko ay hindi pa rin siya naniwala sa akin papadudot. Nang nakita ni Henry na halos maiyak na ako sa kaka-explain sa kanya ay niyakap niya ako at sinabi na matulog na ulit kami at baka raw pagod ako kaya kung ano-ano ang naiisip at nakikita ko. Hindi ko na pinilit si Henry na maniwala sa akin dahil sa magkaiba nga pala kami ng paniniwala pagdating sa mga ganung bagay. Yun nga lang inihirapan na ako makatulog dahil naging paranoid na ako papadudot. Pakiramdam ko ay may panganib sa paligid namin ng time na yon. Hindi maalis sa isipan ko yung nakita ko na inakala kong aswang.
The next day habang nagbe-breakfast kami ay tulala lamang ako. Inisip ko ng time na yon na magpaalam na sa mga kasama ko at umuwi na. O kaya ay kahit doon muna ako sa bahay ni na Ivy kasi mas safe ako roon. Gusto ko na talagang umalis sa farm ni na Ivy dahil hindi ko na alam sa sarili ko kung kaya ko pa bang mag-survive doon ng isa pang gabi. Ang kinakatakot ko pa ay baka mag-request pa ang isa sa mga kasama ko ng isa pang gabi, Papa Dudut. Naisip ko yon dahil sa narinig kong kwentuhan nila na nagustuhan nila ang matulog sa tent. Iba raw palang feeling ng night camping tapos ay kasama mo pa ang jowa mo. Kabaliktaran yon ang nararamdaman ko ng time na yon kasi balisa at takot ako noon. Yun nga lang kahit gusto ko magpaalam sa kanila ay nahihiya akong gawin yon, Papa Dudut. Ayokong isipin nila Ivy na ang KJ ko. Saka baka kapag umalis ako ay masira ang mood nila o kaya ay pati sila ay umalis na rin. Kapag nangyari yon ay mapapahiya si Henry sa mga kaibigan niya at iniiwasan kong mangyari yon. Kaya kinumbinsi ko na lamang ang sarili ko na wala akong dapat na ikatakot at walang masamang mangyayari sa amin. At saka isang gabi na lang din naman tapos kinabukasan ay aalis na kami sa farm. Dahil yun na ang araw ng birthday ni Henry ay nagpa-deliver si Ivy ng birthday cake para sa boyfriend ko. Sa breakfast na namin sinelebrate ang birthday ni Henry at nakita ko kung gaano siya kasaya. Napansin ni Ivy na matamlay ako habang kami ay nag-aalmusal. Pabirong sinabi ni Henry na nakakita ako ng manananggal kagabi. Ibig sa tawanan ako ni na Ivy at James ay nag-worry sila sa akin. Tinanong nila ako kung totoo ba ang sinasabi ni Henry. Gusto ko sanang sabihin na totoo pero alam ko na kapag ginawa ko yon ay mahabang usapan pa kaya sinabi ko na nagbibiro lamang si Henry at inaasar lamang ako ng aking boyfriend. Ang idinahilan ko na lamang ng pananamlay ko ay ang beer na iniinom namin. Sinabi ko na hindi ako sanay uminom kaya medyo wala akong energy. Bakit hindi mo sinabi na nakakita ka ng aswang kagabi? Itinanggi mo kina Ivy? Tanong sa akin ni Henry habang nasa palaisdaan kami at namimingwit ng mga tilapia. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa akin? Bakit parang ayaw mo na itinatanggi ko sa kanila? Medyo nagtatampo kong tanong kay Henry. Hindi naman sa ganon. Kagabi kasi ay siguradong sigurado ka sa nakita mo. Aniya. Baka hindi rin sila maniwala sa akin kagaya mo. Ayoko makipagtalo saka hayaan mo na. Tapos naman na yun eh. Masungit kong sagot. Teka, bakit parang ang sungit mo ngayon? Birthday ko pa naman ngayon tapos ang sungit mo sa akin. Hindi ka naman ganyan ah. Natatawa at nagtatakang puna ni Henry. Kahit ako ay nagtataka sa sarili ko kung bakit ako ganun kasungit kay Henry. Nagkaroon ako ng tampo at inis sa kanya pero never akong naging masungit. Ang dinahilan ko na lamang ay hindi ako nakatulog ng maayos dahil sa nakita ko kagabi sa labas. Nakonsensya tuloy ako sa pakikitungo ko kay Henry kasi birthday niya. Tapos ay hindi pa maganda ang pakikitungo ko sa kanya. Buong maghapon akong tumambay sa kubo ng isa sa mga trabahador sa farm na yon, Papa Dudut. Hindi pa rin kasi maganda ang mood ko at iniwasan ko na masungitan si Henry. Hindi ko maintindihan kung bakit parang pagod na pagod ako at ang gusto ko lang gawin ay ang matulog. Kahit pa nakakahiya na hindi na ako nakasama sa pagpunta sa mga kasama ko sa falls ay hindi ko na yun inisip. Madalim na nang gisingin ako ni Henry sa may kubo. Nakaprepare na pala ang dinner at inihintay na ako sa may camping site. Humingi ako ng sorry kina Ivy dahil sa hindi na ako nakatulong sa kanila sa pagluluto. Ayos lang naman daw sa kanila. At habang kumakain kami bigla naming naramdaman na uminit ang ihip ng hangin. May narinig din kaming malakas na huni ng ibon. Nagkatingin ang kaming apat. Yung huni na yun ang narinig ko kagabi, ang sabi ko. Doon ko na ikinuwento kina Ivy at James ang nakita ko kagabi. Sinabi ko na nahiya na lamang akong ikwento sa kanila kaninang umaga at baka hindi nila ako paniwalaan o kaya ay pagtawanan nila ako. Kahit sina Ivy at James ay hindi may paliwanag ang malakas na huni na aming naririnig. Si Henry naman ay parang naniniwala na rin sa akin dahil hindi siya makatingin sa akin na para bang nahihiya siya sa akin, Papa Dudut. Gusto niyo bang umalis na tayo ngayon? Tanong pa ni Ivy.
Sa akin ay okay lang na magstay pa tayo dito ngayong gabi. Last night na naman natin eh. Kung totoo man yung aswang, hindi naman siguro siya atake sa atin kasi apat tayo, ang sabi pa ni Henry. Nainis talaga ako kay Henry ng time na yon, Papa Dudut. Akala ko kasi siya ang unang magsasabi na umalis na kami pero hindi pala. Talagang siya pa ang nagsabi na magstay pa kami. Siguro ay dahil mas iniisip niya ang makapagbakasyon kami. Pagkatapos ng dinner ay hindi na kami nag-beer. Nagkwentuhan na lamang kami habang kumakain ng barbecue at hotdog na inihaw namin. Bumalik na ang sigla ko ng time na yon, Papa Dudut. 11 PM na mag-decide kami na pumasok sa kanya-kanya naming tent para matulog na. Nagkwentuhan pa ulit kami ni Henry at nagsorry siya sa akin kasi sinabi niya na huwag muna kaming umalis. Nangihinayang daw kasi siya sa moment na yon, saka matatagalan daw ulit bago siya makapagbakasyon. Saka gusto niya na masulit ang araw ng birthday niya. Nagsorry din ako sa kanya sa pagsusungit ko sa kanya noong umaga at hindi ko pagsama sa mga ginagawa nilang mga activities noong hapon. Ang sabi ni Henry ay naiintindihan niya ako. Binati ko ulit ng happy birthday si Henry at ang sabi ko ay pagbalik na namin ang gift ko sa kanya. Naunang makatulog si Henry sa akin at nakita ko na nakapatay na ang ilaw sa tent ni na Ivy kaya inassume kong tulog na sila. Tumagilid na ako at inihanda ang sarili ko sa pagtulog. Pagpikit ko ay naramdaman kong uminit muli ang temperatura sa loob ng tent. Meron na kaming malit na rechargeable fan kaya nagtaka ko kung bakit mainit pa rin. Maya-maya ay may narinig akong yabag ng paa na parang naglalakad sa labas ng aming tent. Hindi ko alam kung bakit naisipan kong sumilip ulit at kinilabutan ako ng sobra nang may makita akong malaking aso na nakatayo sa harapan ng tent namin ni Henry. Namumula ang mga mata ng aso at naglalaway pa. Malakas akong napasigaw at isiniksik ko ang sarili ko kay Henry. Nagising ang boyfriend ko at takang-taka siya kung bakit ako sumisigaw. Nang sabihin kong may malaking aso sa labas ay agad siyang lumabas pero wala ng aso. Lumabas na rin noon sina Ivy at James na nagising sa pagsigaw ko. Ano nangyari? Ikaw ba yung sumigaw, Shine? Nag-aalalang tanong ni Ivy sa akin. May nakita raw kasi siyang malaking aso sa labas ng tent namin eh. Paglabas ko'y wala na akong nakita. Si Henry ang sumagot para sa akin. Maya-maya pa'y narinig ulit namin yung huni ng malaking ibon pero mahina na sa pagkakataong yon, Papa Dudut. Hanggang sa may nakita kaming malaking ibon na lumilipad ng paikot-ikot sa itaas namin. Natakot kaming lahat sa aming nakita at sinabi ni James na aswang yata yon at hindi na safe na manatili pa kami sa may tent. Ang ginawa namin ay sumakay na kami sa pickup truck nang hindi na nililigpit ng tent at iba pa naming gamit. Habang nagmamaneho si James ay nakita ko na nakasunod sa amin yung malaking ibon. Napadasal tuloy ako na sana ay walang masamang mangyari sa amin. Noon lang ako nakaramdam ng ganong katinding takot sa buong buhay ko, Papa Dudut. Mabuti at nakayakap sa akin si Henry para pakalmahin ako kasi nanginginig talaga ang buong katawan ko ng sandaling yon. Pumunta kami sa pinakamalapit na kubo at kinatok yon. Pinagbuksan kami ng isang lalaking trabahador ni na Ivy sa farm. Ma'am, bakit po? Meron bang problema? Tanong ng lalaki na ipinakilala sa amin ni Ivy bilang Kuya Dado. Kuya, pwede bang dito muna kami matulog ngayong gabi? May aswang po yata eh. May nakita kaming malaking ibon na paikot-ikot na lumilipad sa amin. Tapos nakakita ng malaking aso si Shine sa labas ng tent nila. Ang natatakot na turan pa ni Ivy. Mabuti at mabait si Kuya Dado at hinayaan niya kaming makituloy sa kubo niya para sa gabing yon. Ang sabi sa amin ni Kuya Dado ay may kwentong araw talaga na may aswang sa lugar nila. Hindi niya kami binigyan ng babala kasi baka raw matakot kami at hindi na tumuloy sa night camping. Saka hindi niya raw inaasahan na bibiktimahin din kami ng sinasabing aswang. May mga nagsasabi raw na merong nakakita ng manananggal at meron din na nakakita ng malaking aso at malaking baboy. Naniniwala raw ang mga taga doon na kapag hindi normal ang laki ng isang hayop ay aswang yon. May kakayahan daw kasi ang aswang na magpalit ng anyo para makapaglinlang ng tao. Pero sa mga narinig ko ay mga buntis ang karaniwan na inaatake ng aswang dito sa amin. Naamoy daw kasi ng aswang kapag buntis ang isang babae at mabango yun para sa kanila, ang sabi pa ni Kuya Dado.
Nagkatinginan kami ni Henry. Sure ako hindi ako pregnant ha? I have my period, ang nakatawang sabi ni Ivy. Kinabahan ako nang ma-realize kong delayed ako sa aking menstruation, Papa Dudut. Nagbiro na lamang ako na baka ako ang buntis kaya inaswang kami ng gabing yon. Hindi ko kasi masabi na baka ako dahil ayokong pag-isipin pa si Henry sa mismong birthday niya. Akala namin ay tapos na ang lahat ng katatakutan nang nasa kubo na kami ni Kuya Dado. Nakahiga na kami sa kawayang sahig na nilatagan ng manipis na kutsyon at banig. Si Kuya Dado ay nakahiga na sa mahabang upuan na gawa rin sa kawayan at doon na siya matutulog. Nakapikit na ako at inaantok na ako nang makarinig ako ng kaluskos sa may bubong. Gawa sa pawid ng bubong at iniisip ko nung una na baka pusa lamang kaya hindi ko na pinansin. Pero nang mapansin ko na parang unti-unti nang sinisira yung bubong, na parang may humahawi noon ay kinabahan ako. Ginising ko si Henry at sinabi ko ang naririnig ko, Papa Dudut. Si Henry naman ang gumising kay Kuya Dado, ang tapang pala ni Kuya Dado dahil agad siyang kumuha ng itak at lumabas ng kubo. Nagmura siya ng malakas at sinabi niyang umalis na yung aswang dahil hindi siya natatakot dito. Sinabi pa niya na kilala niya kung sino yung aswang na nasa bubong. Sumunod kami sa kanya ni Henry at kitang-kita namin ang paglipad ng napakalaking ibon na nakadapo kanina sa ibabaw ng bubong ng kubo. Umalik na kami sa loob ng kubo at takot na naman ako, Papa Dudut. Hindi ko na alam ang iisipin ko ng time na yon. Ibon nga lang ba talaga? O baka aswang siya? Matulog na kayo, ako nang bahalang magbantay sa inyo at baka bumalik yon, ang sabi pa ni Kuya Dado. Buti at naroon si Kuya Dado dahil baka kung kaming apat lang ay mataranta kami at hindi namin alam ang gagawin. Kuya Dado, bakit mo pala minura yung aswang kanina? Saka talaga bang kilala mo yung aswang na yon? Curious kong tanong. Hindi ko siya kilala kung sino yon. May nakapagsabi kasi sa akin na kapag nakakita ka ng aswang, murahin mo siya at sabihin mong kilala mo siya. Matatakot daw yun at aalis. Mukhang effective naman kasi umalis siya eh. Tugon pa ni Kuya Dado. Hindi na rin kami nakatulog at nagkwentuhan na lamang kami habang nagkakape. Pagsapit ng alas 6 ng umaga ay nagpaalam na kami kay Kuya Dado at nag-thank you na sa kanya. Napakalaki ng naitulong niya sa amin. Binalikan na lang namin yung camping site para magligpit ng mga gamit namin at may nakita si Ivy na mga bakas ng paa ng aso sa malambot na lupa. Malaki ang bakas at parang hindi yun mula sa isang ordinaryong aso. Doon ko napatunayan sa kanila na kahit yung malaking aso na nakita ko ay totoo, Papa Dudut. After magligpit ay umuwi na kami sa bahay ni na Ivy at kinabukasan ay umuwi na kami ni Henry. Agad ako nagpa-check up at doon ko nalaman na 3 months na pala akong buntis. Naisip ko na baka kaya kami inaswang. Nang nag-camping kami ay dahil sa akin kasi buntis pala ako. Sinabi ko kay Henry ang pagbubuntis ko at wala naman akong naging problema sa kanya dahil ang sabi niya ay pananagutan niya ako at pakakasalan pa. Si Henry na rin na nagsabi sa akin na kaya pala kami inaswang ay dahil sa buntis ako. Nakakatuwa lang na nabago na ang paniniwala ni Henry at kahit siya ay naniniwala na rin sa aswang after ng pangyayaring yon. Pero hindi ko talaga makakalimutan ang experience na yon noong 2 gabi kaming nag-camping. Ngayon ay malapit na akong manganak kahit wala na ako sa probinsya ni na Ivy ay sobrang ingat pa rin ako. Lalo na at meron akong dinadalang baby. Ang wish ko na lamang ngayon ay manganak ako ng safe at maging safe ang anak namin ni Henry. At nag-promise din ako kay Henry na kapag nanganak na ako at nakabawi ng lakas ay palagi na akong sasama sa kanya na mag-travel. Dito na lamang pala ang aking kwento, Papa Dudut. Thank you kasi hinayaan mo akong i-share ang kwento ko sa mga listeners mo. God bless po and more blessings to come. Nakasubscribe na rin po ako sa vlog ni Papa Dudut at Kaistorya YouTube channel. Sincerely yours, Shine. Walang masama na pagbigyan mo ang sarili mo na magpahinga at magpunta sa ibang lugar para sa isang bakasyon kapag ikaw ay napapagod na sa laban ng buhay. Hindi mali na minsan ay i-treat mo ang iyong sarili, bawat isa sa atin ay napapagod at kapag pagod ay kailangan talagang huminto muna at humingi ng kahit sandali. At kapag pagod ay talagang kailangang huminto muna at huminga kahit sandali. Ngunit siguraduhin din natin ang ating kaligtasan sa lugar na ating pinupuntahan.
mas mapapanatag ang ating isip at makakapag-enjoy tayo ng husto kung alam natin na tayo ay ligtas sa ating pagbabakasyon. Tandaan natin na ang panganib ay wala sa lugar, ito ay palaging nasa paligid lamang natin at kung hindi tayo mag-iingat at makikinig sa mga babala ay baka yon ang ating ikapahamak. Sabi nga i-enjoy lang natin ang buhay ngunit tayo ay dapat na maging responsable. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.